Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng lettering style at mga gabay sa pagleletra. Ang ating layunin para sa araw na ito ay naisusulat ang mga letter gamit ang lettering styles. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating nagdaang aralin noong isang linggo. Tignan at kilatising mabuti ang mga letra. Igrupo ang mga letrang A, E, I, O, U na may magkaparehas na disenyo o estilo. Mga bata, ano ang napapansin nyo sa estilo o disenyo ng mga letra? Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, pagleletra. Ito ay tumutukoy sa malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inilyaletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. Pangalawa, stem. Ito ay mga tuwid na bahagi ng mga letrang Gothic at Roman. Pangatlo, serif. Ito ay mga paalang na linya na idinadagdag sa dulo ng stem ng letrang Roman. Tignan ang halimbawa sa ibaba mga bata. At pang-apat, fillet. Ito ay kurbang linya sa pagitan ng serif at stem o sanga na bahagi ng letrang Roman. Ang pagleletra mga bata ay malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat ang gayon ay higit na madali at mabilis isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali. May iba't ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba't ibang disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan nito. May mga letrang simple at may komplikado ang disenyo. Mayroon tayong 4 na uri ng pagleletra. Una ay ang Gothic, pinakasimpleng uri ng letra na ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ito ang uring pinakagamitin dahil ito ay simple, walang palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad ang kapal. Narito ang halimbawa ng Gothic mga bata. Pangalawa, Roman, may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Halimbawa ng Roman. Narito ang iba't ibang bahagi ng letrang Roman. Tignan din kung paano gamitin ang pagal letra ng Roman sa pangalan ng kumpanya. Pangatlong uri ng pagal letra ay ang script. Noong unang panahon ito ay ginagamit na pagal letra sa kanlurang Europa. Ito ay ginagamit na pagal letra ng Aleman. Kung minsan ito ay tinatawag na Old English. Narito ang halimbawa ng script. At panghuling halimbawa ng pagal letra ay ang text. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Narito ang halimbawa ng text. Narito ang inyong magiging gabay sa pagal letra mga bata. Una ay gumamit ng mga gabay na linya. Ito ay makakatulong upang maging pantay-pantay ang taas at luwang ng mga letra. Ang gabay na linya na madalas ginagamit ay ang cap line, waistline,
baseline at dropline. Ang mga gabay na linya na ginagamit sa malalaking letra ay capline, waistline, at baseline. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Ang mga gabay na linya para sa mga maliliit na letra ay capline, waistline, baseline at dropline. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Gumamit ng mga patayong linya bilang gabay sa mga letrang may patayong bahagi. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Pangalawa, iwasan ang hindi pantay-pantay na payat at kapal ng mga letra sa disenyong Gothic. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang hagod sa bawat bahagi ng letrang Gothic. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita kung paano maisusulat ang mga letra ng isang hagod. Pangatlo, makakatulong kung gagamit ng broad marker sa mga makakapal na stem ng letrang Roman. At panghuli, para sa letrang Roman, unahing iguhit ang serif bago ilagay ang fillet. Tignan ang halimbawa na nasa ibaba. Pagal letra gamit ang estilong Gothic at Roman. Pagal letra gamit ang estilong script at text. Sagutan natin ang ikatlong gawain sa inyong kwaderno. Sagutan natin ang ikaapat na gawain sa inyong kwaderno. Tukuyin kung ang tinutukoy ay tumutugma sa letrang Gothic, Roman, script, o text. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Kilalanin ang mga disenyo ng letra. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Isulat ang iyong pangalan gamit ang letrang Gothic at ang iyong apelyido gamit naman ang letrang Roman sa isang short bond paper.